Tayo po ay nasa ika-42nd day ng pagbibilang ng Omer, ika-6 na week na. Ibig sabihin, next week na po yung Shavuot. Kailangan, ito po yung time na itong natitirang 8 araw. At least, hamunin natin ang ating mga sarili na lalo pa nating, tawag nito, yung preparation, mas laliman pa po natin. Amen po ba? Para sa Feast of Shavuot. At sa Sunday po yun. At lahat po ay welcome na umattend. At dapat po, nandun po tayo kasi ito po ay gawain. Si Yahweh ang nagtakda dahil ang lahat ng kapistahan ito ay appointed day ni Yahweh. Ito ay Moedim. Amen po ba? So, tayo ay naroon. Ibig sabihin, wala tayong dahilan para hindi pansinin yung araw na itinakda ng ating Ama. Tama po ba? Dahil tayo ay sumusunod sa Kanya. So tayo po ay magpapatuloy. Tapos na po tayo nandito na tayo sa aklat ng Numbers. Sabi nga ni Ate Jubel kanina. 5 seconds. Nisip yung pangalan. Bamidbar. In the wilderness. So, doon din po tayo magdudwell ngayon ng ating pag-aaralan. Sa umagang ito, loobin ni Abaya na samahan tayo. Amen po ba? Bigyan tayo ng bukas na kaisipan at pangunawa. Yung karunungan na dumaloy sa atin. Para yung mensahe ng ating Ama na kung ano man yung personal message niya sa atin, ma-receive natin ngayon. Amen po ba? Dahil hindi tayo nandito para ma-entertain. Hindi para maka-receive. Mabusog sa salita ng Panginoon. So tayo po ay Bamidbar, Numbers 1 verse 1. Adonai spoke to Moshe in the Sinai desert in the tent of meeting in the first day of the second month of the second year after they had left the land of Egypt. He said, "Take a census of the entire assembly of the people of Israel by clans and families. Records the names of all men." Sa Tagalog, mga bilang, noong unang araw ng 2 buwan ng 2 taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises, doon sa toldang tipanan sa disyerto ng Sinai, sabi niya, "Isensus ninyo ang lahat ng mga mamamayan ng Israel ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki." So, kung maalala natin mga kapatid, sa Leviticus, nandoon yung paghahanda. Yung pagpapakilala ni Yahweh kung sino siya. Ibig sabihin, yung panahon ng paglabas nila mula sa Ehipto, halos nakagugol na sila ng mahigit 1 taon. Di ba sa Exodus, nung nabasa nakita natin yun, na mayroong madaling daan papunta sa Kanaan. 3 days journey. Ibig sabihin, malapit lang na dadaanan at makakarating ka agad sa ipinangakong lupa ni Yahweh para sa mga Israelita. Pero dahil alam ni Yahweh at kilala niya ang kanyang bayan, hindi niya doon pinadaan. Amen po ba? So lumipas ang isang taon at 2 buwan ng pagtuturo, ng pagtutuwid, at pagpapakilala ni Yahweh at pagbibigay ng pagkakakilanlan sa kanila.
ibinabalik yung kanilang identity, na hindi sila mga slaves ng Pero at ng Egypt. Kundi sila ay bayang pinili. Sila ay bayang mayroong pinangako si Yahweh. Kaya nga, sabi rito, nung araw ng 2 buwan, matapos umalis sa Egypto ang sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang siya'y nasa loob ng tuldang tipanan. Pagkatapos ng mahabang panahon, eto, nangungusap na si Yahweh kasi meron ng gagawing hakbang. Amen po ba? Hindi mananatili sa lugar na kinalalagyan. Ang ating pagsunod sa ating Panginoon ay hindi stagnant. Maaring nandito tayo ngayon, pero ang pananampalataya ay umuusad. Dapat nandoon yung naririnig natin yung tinig na nangungusap si Yahweh, si Yeshua. Okay, eto, meron ng instruction. Bilangin. Census. Pero sabi nga, yung census, ibig sabihin, sa Hebrew, hindi siya bilangin lang, kundi lifted up. Iniaangat yung muka. Para bang sinasabi, iniaangat yung muka, Bobby, angat mo mukha mo. Ganyan. Oh. Di ba? Na ibig sabihin ni Yahweh, teka lang, 1 year na tayong nandito sa paglalakbay na to, hindi ko pa rin kayo nakakalimutan. Kilala ko pa rin kayo ang inyong mga pangalan. Isa-isa. Kaya nga nandoon na bilangin, census. Siguro makita rin natin na para malaman nila ang kanilang kalagayan na, imagine niyo po, yung 70 na tao na bumaba ng Ehipto. 70 na tao. Pero ito, nag-census sila. Ilan na sila? Yung kalalakihan lang. 20 years old and above. 600 plus thousand. Hindi pa kasama doon yung mga babae. Yung mga 19 years old pababa. So kung titingnan natin, baka mga nasa millions na sila. Mga 2 millions or mga ganon, something. Basta mahigit na sila milyon. Kaya nga, panahon na. Nandoon na iniaral na, inihanda na, nakaset na ang tabernakulo. Nailagay na ang lahat sa kaayusan. Kailangan ng humakbang. Amen. Naalala ko, ang nagiging bilang ng isang community para ikaw ay makapabilang, kailangan mong magpabautismo. Tama mo ba? Dati ganun yun. Or siguro meron pa rin ganun. Pero hindi yun. Pagdating kasi ng pagbibilang, merong dahilan para makita. Maipakita rin mula doon sa mga binilang na mayroong Diyos silang kasama. At tapat ito na mula sa 70, ganito na sila kadami. At hindi pa rin pinababayaan. Hindi pa rin pinagkukulang. Patuloy pa rin ihahatid sa pangako ni Yahweh. So, being counted, being accountable. Amen po ba? Minsan kasi maraming bilang. Pero hindi lahat. Sabi nga ni Ate Tere kanina, nakakatuwa, napakarami. Marami ang bilang. Pero ang tanong, ilan doon ang pwedeng mapagtiwalaan?
Ilan doon ang pwedeng accountable? Amen po ba? Kasi kung titingnan natin sa binasa po natin, merong census. Pero ang sinensus ay yung 20 years old and above. Merong layunin si Abay. Kasi ano yung purpose? Para maging kawal. Para maging sundalo. Amen po ba? Ilan po sa atin ang sundalo ngayon na naririto? Hello? Hey, kinig kayo. So being counted means you belong to the covenant community. Pinapakita doon na yung bilang na yon na naibilang, na itala yung pangalan, ibig sabihin, kabilang siya sa community. Amen po ba? Kaya nga pag merong census ng, di ba yung statistic office, ano ba yun? Yun na yun. Nagbabahay-bahay para mabilang kung ilan yung tao sa loob ng isang tahanan. Para ilan yung bibigyan ng ayuda. Ibig sabihin, pero ito, binilang sila dahil sila ay kabilang sa pinangakuan, binigyan ng tipan ni Yahweh. Binilang isa-isa ayon sa sambayanan, ayon sa angkan, ayon sa lipi. So, ano ibig sabihin nun? Ipinapakita nun na mayroong pagkakakilanlan. Amen po ba? Kinikilalang kabilang sa sambayanan, sambahayan ni Israel. Yung kinabibilangan, recognized as part, hindi isang kaluluwang naliligaw lang. Amen. Hindi lang aksidenteng napadpad. Yung pagiging kabilang sa tipan ni Yahweh, hindi lang nagkataon na naroon siya nung nag-census. Kundi kabilang sa community na pinagtipan ni Yahweh. Ibig sabihin, sabi nga sa Deuteronomy 7 verse 6, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Bansang itinalaga kay Yahweh. Kabilang sa bansang itinalaga kay Yahweh. Amen po ba? Or bayang pag-aari ni Yahweh. Yung pagkakakilanlan at kinabibilangan ay bayang pag-aari ni Yahweh. Sabi nga ng 1 Peter 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangangang ginawa niya. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. At kabilang sa kanyang sambahayan. Sabi ng mga taga-Efeso 2 verse 19, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. So ang pagbibilang ay kaugnay ng pagkakakilanlan sa tipan. Sabi nga ng Isaiah 43 verse 1, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh, na lumikha sa iyo, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Amen. Ibig sabihin, ikaw ay akin. Pag-aari ka niya. Kilala kita.
kilala kita, nilift up, kilala kita, akin ka, hindi kita pababayaan. Maghanda ka na. Amen. Kaya nga, isipin natin to mga kapatid, kailangan din nating pumasok. Para mapabilang, makapasok tayo sa tipan, makasama sa bilang ng census. I know. Nasain natin na mapabilang tayo at tanggapin natin yung spiritual na identity natin. Hindi lang siya pagkakakilanlan, kundi nagpapailalim tayo sa isang divine order ni Yahweh, na doon tayo napapaloob bilang mga grafted in. Amen po ba? Alam niyo po, maraming gustong makasama sa bilang. Maraming gustong mapabilang sa bayan ni Yahweh. Pero hindi talaga nagnanasa. Imagine niyo po, maraming gustong pumasok at maging bahagi ng isang community. Pero hindi nagnanasa ng accountability. Nakiki-join lang, nakiki-ride lang, nag-uubos lang ng oras. Pero wala naman talagang interest. Wala naman talaga yung totoong damdamin na maging kasama sa bayang pinili. Gusto lang gumawa ng kanyang sarili. Sariling pangalan. Amen? Amen po ba? Dahil yung census na ginawa, ipinapagawa ni Yahweh kay Moises, ay may kasamang pananagutan. Amen po ba? May accountability. Ang pagsunod natin, ang pagnanais natin na mapabilang sa mga anak ni Yahweh ay may accountability. Meron tayong gagawin. Hello? Tama. Ang pagmi-ministry ay hindi lang nag-aantay ka. Meron kang gagawin. Hindi ka lang nagtutugtog. Hindi lang kumakanta. Hindi lang yun ang gagawin. Mayroong hahanapin si Yahweh. Kaya nga, being counted means you are accountable. Ang census ay hindi lang para malaman kung ilan yung bilang na maitatala. Ang kanilang, ang bawat may kakayanan na makapaglingkod, maitala ang may kakayanan na makapaglingkod. Maipakita kung sino talaga yung willing, able, capable. Amen po ba? Ito ay tanda ng tipan ni Yahweh at pagtitiwala. Ibig sabihin, may inaasahan si Yahweh sa bawat isa na mapapabilang dun sa census. Amen po ba? Kaya habang nakaupo tayo dyan, nakikinig, may inaasahan si Yahweh.
sa atin. Meron tayong pananagutan. Amen. Ano yung pananagutan natin? Yung napakinggan natin. Paano natin ito i-apply sa ating buhay? Yung napakinggan natin. Paano natin ito pagyayamanin? Para mas lalo tayong mapalapit sa ating Ama. Accountable tayo sa harapan ni Yahweh. Once you are counted, you are no longer invisible. You are accountable for your life and action. Amen po ba? Hindi na natin maitatago ang ating sarili kapag kasama tayo sa bilang. Hahanapin na ni Yahweh yung ating mga ginagawa. I-check niya na yung ating ginagawa. Yung ating mga pinagkakaabalahan. Hindi na tayo makapagtatago. At hindi naman talaga tayo makapagtatago. Dahil kilala niya tayo. Amen po. Ang binibilang ng Diyos ay yung kanyang kakatiwalaan. Di ba po? 20 years old and above. Ibig sabihin, mula 20 years old and above na yon, na pwedeng na maging sundalo, pinagtitiwalaan nyo ni Yahweh ng isang responsibilidad. At yung 19 years old, pababa. Ibig sabihin, sila yung mga hindi pa matured at hindi pa pwedeng pagtiwalaan ng isang pananagutan. Di ba? Stoy. Ito kayo ng kwentuhan Sarap pa kayo Amen po ba? At napakalaking privilege na mapabilang ka sa census, na ibilang ka ni Yahweh, na kanyang pagtitiwalaan, lalo na alam natin yung ating sarili. Kilala natin ang ating sarili. So, hindi lang ito, bagamat ito isang pribilehiyo, so hindi lang ito isang pribilehiyo. May kaakibat itong katapatan bilang isang pinagtitiwalaan niya. May ine-expect na faithfulness si Yahweh sa ipinagkakatiwala niya. Sabi nga ng mga Romans 14 verse 12, kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Sa Matthew 25, di ba po yung parable of the talents, bawat isang lingkod doon pinagtiwalaan, sinuri at hinanapan ng kanyang pananagutan. Ayon nga kay Apostol Pablo sa mga taga-Korinto 4 verse 2, ang katiwalay dapat maging tapat. Amen po ba? Ano man ang ipinagkatiwala ni Yahweh, ine-expect niya yung bunga niyan. Pinatiwalaan tayo ng paglilingkod. Pinagtiwalaan tayo ng salita niya na ibabahagi natin. Nating testimony. To win soul. To conquer the land of promise. Meron siyang ine-expect.
Kaya nga, kung nakita natin, 20 years old and above, ibig sabihin, maturity. Pwede nang maaasahan na. Pwede mo nang iwanan ng isang gawain. Hindi ka na mag-aalala na sa magiging resulta na ito'y mababaliwala. Amen po ba? Kaya naman ni Yahweh palayasin yung mga nasa Kanaan at idiretso na sila doon na walang ginagawa. Pero gusto niyang matutunan na dapat meron silang pananagutan sa biyayang ibibigay niya sa kanila. Para maranasan yung value. Amen po ba? Parang anak lang, ama sa anak. Pag binigyan mo yung anak mo ng baon, ng allowance niya, ine-expect mo na accountable siya sa pagbabudget nun. Na makakapasok siya buong 5 araw. Hindi siya magugutom. Hindi siya maglalakad. Amen po. Maturity. Kailangan may sapat na unawa. At palagay ko naman, yung mga 20 years old and above na yon, sa loob ng 1 taon mahigit na pagtuturo, meron na silang natutunan. At nalikom na nila yung lakas na kailangan nila para magpatuloy sa paglalakbay. Amen po ba? Kaya napakahalaga, napaka-importante ng pakikinig para matuto ng aral. Para makapagpatuloy. Amen po ba? Accountability does not align with immaturity. Yung immature na tao, lagi niyang iniiwasan yung responsibilidad. Amen. Mapapansin mong immature, ayaw tumanggap ng responsibility. Ayaw maglingkod. Ang tagal na, inaaralan, takot maglingkod, ayaw pang mag-commit. Hello? Signs ng immaturity. Amen po ba? Parang musmus na bata. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ng budget mo ng pang 1 buwan. Amen? You can't have real accountability without maturity. Kung hindi sapat yung ating hindi pa tayo tumatayo sa kasapatan ng kaalaman, hindi talaga natin matututunan yung totoong maging accountable tayo. Panagutan natin ang isang bagay. Tingnan niyo po, maraming mga kabataan na ang gusto lang ay kasayahan. Girlfriend, pag nabuntis, walang accountability. Ha? Sino yung nagsasuffer? Yung magulang.
Immature yung isip, pero gusto ng mga bagay-bagay na hindi pa kaya. Yung mga bagay ng pang-mature lang. Amen po. Hindi mag-a-align yung accountability sa immature. Kaya nga sabi ni Yahweh kay Moises, 20 years old and above. Yung may sa Hebrew perspective kasi pag 20 years old, ibig sabihin niya may sapat na naisip yan. May kakayanan na. Nakakapag-decide na ng tama. Na pagtitiwalaan na. Amen po ba? Being immature and being accountable do not go together. Dahil hindi nagtatagpo ang pagiging accountable at ang pagiging immature. Amen po. Pasok po kayo. Welcome. So maraming aspeto ng buhay natin na hinahanapan tayo at nangangailangan ng accountability. Sa konteksto ng yung sa binasa po natin, yung pagiging sundalo. Hello. Ayan. Hintayin natin silang makasettle. Okay. Sabi nga ng Apostol Pablo sa 2 Timothy 2 verse 3 hanggang 4, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Yeshua Masiya kadapat ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Bilang isang sundalo ng Diyos, bilang isang naglilingkod sa Panginoon, maraming aspeto ng buhay natin na kailangan natin bantayan. Dahil meron tong pananagutan. Meron tayong pananagutan sa Panginoon. So, areas calls for accountability. Number 1, accountability in character. Ano ba tayo? Bilang isang mga kawal na naglilingkod sa Panginoon. Ano ba yung ipinapakita natin? Ano ba yung pagkatao natin? Katangian natin ng pagkatao sa paglilingkod sa Panginoon bilang kanyang mga sundalo. Tayo ba yung hindi marunong magpailalim? Hindi marunong sumunod? Amen? Dapat alam natin yung chain of command. Kasi ang karakter natin kailangan maging submissive. Kailangan obedient. Amen po ba? Pero sa tamang pagpapailalim, sa tamang pagsunod. Kasi nakita niyo yung nangyari sa Senate? Parang may mali. May disalignment. Pero nandun yung loyalty
sa kanyang kinabibilangan. Sabi ng Joshua 5 verse 14, hindi, sagot ng lalaki, naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon. Nagpatira pa si Josue bilang paggalang sa kanya at nagtanong, Ginoo, ano po ba ang gusto ninyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? Ibig sabihin, willing na sumunod anuman ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Willing tayong mag-submit sa authority ni Yahweh. Minsan ang tao ayaw niyang mag-submit kasi marami siyang pride. Di niya kayang supilin yung kanyang pride. Na ang tingin ay higit ako sa iyo. Amen po ba? Pero kailangan nating bantayan yung ating character. Dahil accountable tayo. Haharap tayo sa Panginoon. Kailangan yung character natin submissive, obedient sa Panginoon. Pag sinabing go, go. Pag sinabing stop, stop. Pag sinabing hindi yan, hindi yan. Hindi natin ipinipilit yung ating sariling katwiran. Amen po ba? And dapat bilang sundalo, meron tayong strong and courageous. Bilang ministers, bilang naglilingkod, strong and courageous. Amen po ba? Malakas ang loob. Matapang na gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Kahit hindi mo nauunawaan. Amen po ba? Sabi ng Episode 6 verse 10, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakilan niyang kapangyarihan. Saan tayo magpapakatatag? Ano yung magbibigay ng katatagan sa atin? Yung kapangyarihan ni Yahweh. Magpapakatatag tayo sa kanyang dakilang kapangyarihan para ma-fulfill kung ano man yung pinagagawa niya sa atin. Para makarating tayo sa ipinangako niya na buhay na walang hanggan. 2 Timothy 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Marami sa atin. Minsan naduduwag tayo. Nawawalan tayo ng lakas ng loob. Yung simpleng share mo lang ang Panginoon. Share ko sa inyo yung experience namin ni Con nung Tuesday. Minsan hindi ka naman sumasali, pero nananalo ka. Meron kaming trip na napanalunan. 4-4. Libreng accommodation sa hotel. Maganda yung hotel. Kaya lang malayo. Sa Cebu, sa Boracay, sa Davao. Pero para makuha mo yon, kailangan mo ng 90 minutes para makinig. Amen po ba? 90 minutes, ibig sabihin 1.5 oras kang makikinig sa sasabihin nung magsasalita. So, sinimulan kami ng pag-uurirat sa buhay namin. Puro tanong. Sabi ko, hindi pwede ito.
napakalakas nung parang yung tinig ni Yahweh na nagsasabi na hindi, i-share yung ebanghelyo. Sa halip na siya yung magsasalita, ako yung nagsasalita. Pinutol ko yung pag-uurirat sa buhay namin. Ang sinare ko yung kaligtasan. Paano kung natakot ako? Paano kung naduwag ako? At ang maganda doon, sinimulan ko sa Genesis chapter 5. Walang ibang inisip ang tao kundi ang kasamaan. Ano yung kasamaan? Kasama na doon yung panluloko ng kapwa. Kasama na lahat ng kasamaan doon. Magandang simula, di ba? So ano yung kasalanan? Ano yung definition ng kasalanan? Baka kasi ang kasalanan sa akin ay kasalanan na yung panluloko pero sa iyo hindi. Kasi trabaho mo. Parang ganon. So kailangan natin ng lakas ng loob. Hindi tayo tinawag para maging duwag na ibahagi ang salita ng Panginoon. Tinawag tayo para maging matapang, na i-share ang kaligtasan. Para yung isang tao, hindi rin siya mapahamak. Amen? Isang karakter ng pagiging sundalo ni Yahweh. Na tayo dapat nagiging matapang. Matapang kang manindigan sa pananampalataya mo kahit mag-isa ka lang sa school. Di ba, Aaron? Di ba, Saya? Alam mo yung tinitindigan mo, alam mo yung tinatayuan mo. Hindi ka mahihiya na pagkakain kayo, magpipray ka muna saglit. Pagpapakita ng pagrespeto at paggalang mo sa nagbigay sa iyo ng pagpapala. Sa simpleng act na ganun, makikita, meron tong tinitindigang pananampalataya. Kasi hindi ka nahihiya. Hindi ka naduduwag na ipakita yung identity mo. Amen po? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng karuwagan. Hindi kapangyarihan ng pag-ibig at disiplina sa sarili. Meron tayong lakas para pigilan yung ating mga sarili. Next, meron tayong isa sa mga karakter ng isang naglilingkod bilang sundalo ni Yahweh, spiritually equipped. Oo nga. Sa isang sundalo, napaka-importante na equip ka. Pupunta ka sa gera na meron kang kahandaan. Dala mo yung armas mo. Sabi niyo yung BI, naka-best, may baril. Bilang mananampalataya, dapat equip tayo ng salita ng Panginoon. Na pag may tukso sa harapan, meron tayong sandata na gagamitin. Amen po ba? Ano yung magbibigay sa atin ng pagiging equipped? Sabi ng 2 Timothy 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang maging karapat dapat at anda ng mabuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Merong Torah na mag-a-align sa atin. Magtutuwid, magsasanay. Magbibigay ng kalakasan
para makapaglingkod tayo sa Panginoon. In 1 Timothy 5 verse 22, huwag kang padalos-dalos sa pagpatong ng kamay mo sa kahit sino man para bigyan ng kapangyarihang mamuno sa iglesia. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang bahid ng kasalanan. Ibig sabihin, merong spiritual discernment. Hindi nagmamadali, hindi nag-aapura. Kasi nga, equip. Nakikita mo yung mga bagay na dapat. Sabi ni Josiah kanina, willing, gusto lang, pero yung puso hindi pa. Amen po ba? Dahil tayo yung mga anak ni Yahweh. Hindi tayo ligtas sa mga pag-atake ng kalaban. Dapat spiritually equipped. Handa tayo. Kasi yung census na ginawa ni Moises, naghahanap siya ng army na mangangalaga, magpoprotekta, tutupad ng tungkulin. Paano kung hindi handa? Paano kung hindi equip? Amen? And sunod, focused and undistracted. Dapat yung mission natin na gusto nating makuha, dapat nakatuon yung ating isipan, yung ating paningin. Alam niyo po yung kabayo, bakit may takip yun may tapahoho? Para hindi siya distracted. Tumakbo lang siya ng tuwid. Amen po ba? Kaya minsan tayo natatalo, na-out of focus tayo. No. Yung naglalaro ng chess, magaling siya. Lalaki. Natalo siya ng babae. Ano yung nagpatalo sa kanya? Kasi yung babaeng kalaban niya nakaganon yung damit. Na out of focus. Tama? Ganon siya, Satan. Ganon yung kaaway. Papainan tayo ng mga bagay na magpapawala ng yung pansin natin, mailihis, magkaroon ng distraction. Amen? Minsan napaka-smooth ng pagsunod mo, pero biglang may distraction. Bibigyan ka ng isang angel. Sa lupa. Kaya na-out of focus ka na. Tama? Si Satan hindi yan mag-o-offer ng pangit sa paningin natin. Dahil kung pangit yan at hindi yan kaaya-aya sa paningin natin, hindi tayo madidistract. Mag-o-offer yan ng magaganda. Pogi. Kumikinang. Para ma-out of focus tayo. Bibigyan tayo ng mabibigat na accusation sa harapan ni Yahweh. Kita nyo si
Hope, lumalakad ng matuwid. Kaya pansin na pansin siya ni Hasatan. Nagbigay ng distraction. Pero si Job, focus sa pananampalataya niya. Focus sa pagsunod. Hindi na-distract. Amen. Minsan simpleng alalahanin lang ang magdi-distract ng buhay, sa buhay natin, sa pananampalataya natin, sa pagsunod natin sa Panginoon. Simpleng dabog lang ng anak ang magdi-distract sa atin para mawala yung kapayapaan natin. Amen po ba? Sa Nehemiah 6 verse 3, kaya nagsugo ako ng mga mensahero para sabihin ito sa kanila, mahalaga ang ginagawa ko ngayon. Kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring itigil ang paggawa para lang pumunta riyan. Si Nehemiah, nakatuon yung paningin niya. Nakatuon yung puso niya sa pagbuo ng bakod. Sa pagtatayo ng bakod. Kaya walang pwedeng naging distraction sa kanya. Sabi ng mga Colossus 3 verse 2, doon ninyo ito ng isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. And Colossus, Luke 9 verse 62, anyone who lets himself be distracted from the work I plan for him is not fit for the kingdom of God, Yahweh. Pag distracted tayo, out of focus tayo, hindi tayo nagiging fit sa kaharian ng Diyos. Amen. Kasi marami tayong tinitingnan. Maraming umaagaw ng atensyon natin. Tama po ba? Kaya kailangan nananatili na ang paningin natin nakatuon doon sa krus na kinamatayan ni Yeshua HaMashiach. Kasi kapag na-distract ka sa katabi mo, na out of focus ka na, amen po ba? Yun na lang lagi ang umuukil-kil sa isip mo. Ano ba yan? Ang gulo naman ito. Hindi ka na makapakinig. Distracted na yung puso mo. Na-corrupt na ni Hasatan. So yun yung kailangan. Karakter ng isang sundalo. Kasi hindi mo ma-accomplish ang mission kung out of focus or distracted. And loving and relational. Sabi ng mga Colossians 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Romans 12 verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. In 1 John 4:19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So hindi lang tayo strict na sumusunod yung karakter natin. Dapat loving din. Relational. Nakapagbubuo ng relationship. Amen po ba? Marunong magmahal at umunawa sa kahinaan ng kapatid. Amen. Minsan yan ang napakahirap. Maunawaan mo yung kapatid mo.
mahalin mo yung kapatid mo mismo. Di ba? Mas magiliw ka sa kaibigan kaysa sa kapatid. Ilagay natin sa community, mas magiliw ka outside the community kaysa sa kasama mo sa community. Ayaw mong samahan. Ayaw mong ka-fellowship. Mas parang nakikita mo yung sense ng pag-ibig sa labas. Hindi pwedeng ang sundalo mahalin niya yung labas. Kailangan mahalin niya yung loob. Yung kanyang kinabibilangan. Kasi pag mahal niya yung labas, baka pagtaksilan niya yung kasama niya. Baka i-betray niya, ibenta niya. O yung mismong circle. Amen? At napakahalagang bagay na mayroong pag-ibig. Sabi nga ni Yeshua, ako ang unang umibig sa inyo. So sino tayo para hindi natin ibigay yung pag-ibig gaya ng pag-ibig na ibinigay ni Yeshua? Sunod, victorious and confident. Sabi ng Romans 8:37, hindi sa lahat ng ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Nay, in all these things, we are more than conqueror. Mindset. Merong lakas ng loob. Dahil yung lakas ng loob ang pinanggagalingan ay ang Panginoong Yeshua HaMashiach. Kaya merong tagumpay. Amen po ba? Nay, in all these things, we are more than conqueror. Hindi sa ganang ating mga sarili, kundi sa tagumpay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Maalala niyo yung Israelites, di ba? Yung napag-aralan po natin sa Joshua, yung pag-conquer nila sa Kanaan. Halos lahat naman ng laban, si Yahweh ang nakipaglaban eh. Nandun lang yung participation nila. Ginampanan lang nila yung part nila. Pero ang nagtagumpay, si Yahweh. Kaya, magiging karakter sa atin yun. Yun ang magiging isa sa meron tayo. Ang pananagumpay. Sabi nga ng Joshua 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot at umawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Magtatagumpay. Kasi sinong kasama? Si Yahweh. Nagiging talunan lang kapag mayroong kasalanan. Dahil nagiging automatic yung layo ng presensya ni Yahweh pag mayroong kasalanan. Amen po? Tama po ba? Sabi ng mga Pilipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya natin. Kaya nating sumunod sa Panginoon. Kaya nating maglingkod sa Kanya. Yung sabi ni Kuya Josiah, madali yung pagbaba. Sa totoo lang, mas mahirap yung pagbaba eh. Kasi nandun lahat ng pagkontrol mo ng muscle.
Mahirap din yung pag-akyat. Kasi inuubos mo yung lakas mo. Pero makakaakyat. Makakababa. Kasi merong source na pinagkukuhanan ng lakas. Merong supplier na kinakailangan ng pangangailangan natin. Amen po ba? Kaya kahit na parang feeling natin, hindi, laging talo. Naalala niyo po si Joshua? Sabi ni Yahweh, ba't ka umiiyak? May kasalanan. And then, ang naging lakas uli ay si Yahweh. Kaya nagkaroon ng tagumpay. Nakangkir ang ay. Yung lakas na pangangailangan, nagmumula sa Kanya. Pangalawa pa lang pala. Kaya pa? Accountability in character. Pangalawa, accountability in calling. Known by name. Di ba, Aaron? Mihilik pa yan. Partida. Sabi ng Jeremias 1 verse 5, Jeremias, bago kita nilikha sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita at bago ka isilang, hinirang kita at inalaga upang maging propeta sa mga bansa. Romans 11:29, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip ng kanyang pagpili at pagpapala. Kaya nga lifted up. Iniangat yung mukha. Nililift up. Kasi I know you. Kilala kita. Kaya, yung pagkakakilala na yon, accountable tayo sa pagkatawag na yan. Sa pagkapili. Meron tayong pananagutan. Meron tayong personal na responsibility. Tinawag tayong magtugtog. Accountable tayo yan. Responsibilidad nating i-enhance. Palaguin. Pagyamanin. At higit sa lahat, na yung maranasan ng mga nakikinig, yung pagsama, yung pagdaloy ng banal na Espiritu. Amen? Kung saan tayo tinawag, accountable tayo. Pag hindi sumama yung Holy Spirit, may problema tayo. Tayo yung mananagot doon. Baka kagaya ni Nadab at ni Abihu. Hindi pure ang puso natin. The moment na ginawa natin yung ating binigay na tungkulin. Amen? Anong nangyari kay Nadab at Abihu? Sinunog sila. Nasunog sila sa kabanalan ng Yahweh. Yung apoy. Kaya meron tayong pananagutan sa ating pagkatawag. Dahil hindi lang naman tayo tinawag na random lang. Na bigla ka lang naispatan sa gilid. Yung binasa natin, I know you. Sa tiyan pa lang, tinawag na. Nakalista na yung pangalan. Amen po ba? Kaya nga, dahil tayo ay tinawag,
Responsibilidad natin na mag-mature at maging para yung qualification, yung standard ibibigay ni Yahweh. Amen po ba? Accountable tayo sa function natin, sa authority na meron sa ating calling. Hindi tayo yung umaabuso dapat. Hindi natin tinitake lightly yung ating pagkatawag. And number 3, accountability in service. Marunong tayo mag-manage ng mga biyaya na ibinibigay sa atin. Ano yung mga gifts na yon? Oras, panahon, mga blessing. Amen po ba? Nagagamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat, yung paglilingkod natin, consistent. Hindi biglang bilis, biglang pagod, biglang hinto. Amen po ba? Di baling yung hakbang hindi nagmamadali pero consistent. Hindi nagmamabilis. Dapat may consistency. Ngayon, alab na alab ka. Bukas, namatay na yung alab. Tamad-tamad na. Nung umpisa, hindi ka makatulog sa desire mo ng paglilingkod. Lagi kang excited. Biyernes pa lang ng gabi, nakabihis ka na. Pero ngayon, 11 o'clock na, saka ka pa lang magbibihis. Minsan, hindi ka na nakakarating. Kailangan ng consistency. Amen? Malagang ginagampanan sa paglilingkod sa Panginoon. At kagaya nga ng sinabi ni Kuya Saya kanina, yung puso. Yung guro, dalawang klase ng guro. Nagtuturo dahil sa profesyon. Sabihin, dahil sa sweldo. Yung isang guro, nagtuturo dahil passion, gift. Andun yung puso. Pag yung estudyante niya, walang baon, walang pamasahe, problema niya. Pag naiwanan yung bata, kahit na uuwi na, hindi makauwi, iintayin na may magsundo sa bata. Hindi hahayaan na hindi natututo ang bata, aalis. Amen? Puso ng paglilingkod. Pag walang puso, yung paglilingkod natin sa Panginoon, okay na yan. Carry na yan. Amen po ba? Pwede na yan. Wala nang pake. Dinaanan ng sponge yung plato na hindi natanggal yung stain. Okay na yan. At least naglingkod. Pero,
Accountable tayo sa paglilingkod. Yung quality ng service na ibibigay natin sa Panginoon. Hinahanap po yun. Dahil pananagutan natin na sa ating paglilingkod, hindi tayo nakapaglingkod ng tama. Mayroong lumayo, natisod sa atin. Responsibilidad natin yun. Kaya nga, responsibilidad natin pag-igihin. I-improve yung quality ng paglilingkod para sa Diyos. Yung paglilingkod natin sa ating kapwa na ang mapaparangalan ay ang Panginoon. Amen po ba? Accountability in service. Ini-examine ni Yahweh yung puso. Tinitest. Naglilingkod lang para sa bayan. Amen po ba? At ang magandang paglilingkod, yung nagsasubmit, nagpapailalim, nagpapaturo, nagpapanorture. Marunong tumanggap ng pagtuturo at pagtutuwid. Amen po ba? Naglilingkod na hindi balat sibuyas. Okay na yan. Pinansin pa eh. Iyak na. Ayaw na. Hindi matututo. Hindi lalalim. Mabagal yung paglago. Pag ayaw matuto. Ayaw magpailalim. Accountability in service means people and Yahweh can depend on you. Wow. Yung pinagkatiwalaan tayo ni Aba ng isang ministeryo at pinagkakatiwalaan tayo ng tao sa ministeryo na yun. Paglilingkod ng may pananagutan sa Panginoon. Sabi nga, who then is faithful and wise servant. Sabi ng mga taga-Colosas 3 verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. 1 Peter 4:10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Bawat isang paglilingkod na pinagbubuhusan natin ng ating talento. Ito'y gantimpala. Ito'y blessing. Gift na nagmumula sa Panginoon. Na gagamitin natin. Hindi para maitaas tayo. Wow, ang galing naman niya maglingkod. Ang galing naman niya magwalis. Wala kang makikitang kahit isang alikabok sa lupa. Amen? So lahat ng yon, lahat ng kakayanan na yan ay gagamitin natin para maparangalan ang Panginoon. Yung accountability natin sa paglilingkod sa Diyos. Pang-apat, accountability in words. Minsan, sabi nga, kung gusto nating tahimik ng pamumuhay, kontrolin natin ang ating dila. Bilang mga ministers naglilingkod sa Panginoon, sundalo ng Diyos, yung dila, yung salita natin, dapat binabantayan natin. Dahil accountable tayo sa lahat ng lumalabas sa ating bibig. Sabi nga, words are not light.
They carry authority. Isang bagay na narinig ko sa rabay. Sabi niya, huwag kayong mag-uusap sa harapan ng lamesa ng mga negative thoughts. Dahil nasa lamesa yung tubig. Tapos yung tubig, iinumin. Ano yun? Words carry authority, power. Tama? At magmamanifest yun. Kaya kailangan bantayan. Dahil mayroon tayong pananagutan sa lahat ng salita natin. In Scripture, words create, build, and destroy. Sabi nga, death and life are in the power of tongue. Proverbs 18:21. Pwede nating patayin yung ating kapatid sa pamamagitan ng ating salita. Lumalakad siya ng walang ulo. Hubot-hubad. Dahil sa ating mga salita. Amen? Accountable tayo. Responsable tayo sa bawat pananakit, masasakit, o sa masakit na nararamdaman ng ating kapwa dahil sa ating salita. Accountable tayo doon. Dahil words are recorded before Yahweh. Amen po ba? Nakasulat yan. Naka-record sa talaan ng aklat ng mga gawa mo. Tama? Parang CCTV lang yan. Itago mo ang CCTV. Recorded. Yung bawat curse na lumalabas sa bibig natin para sa ating kapwa, recorded yan sa Panginoon. At babalik sa atin yan. So, ibig sabihin, kahit na yung mga walang kwentang pananalita. Hello, gutom na po ba kayo? Maaga pa. 12:20 pa lang. Kahit yung mga walang kwentang sinasabi natin, pananagutan natin yan sa Panginoon. Yung mga walang saysay na lumalabas sa bibig natin, pananagutan po natin yan. Accountable tayo dyan. So, accountability in words includes speaking in truth. Dapat sinasaysay natin ang katotohanan. Marunong tayo magsabi ng totoo. Ibig sabihin, hindi natin ini-exage yung mga bagay-bagay. Hindi natin pinalalaki. Walang halong pandaraya. Amen po? Your speech should encourage, teach, strengthen others. Yung mga pananalita natin, yung words na lumalabas sa atin, dapat yun yung mga words na nakapag-a-uplift ng soul. Nakapagpapanumbalik ng relationship. Nakapaglalapit sa kapatid. Amen po ba? 5. O, konti na lang. 5 na lang. Accountability in words. 5 pala. Accountability in time and resources. Hello? Pati pala yung oras na meron sa atin, pananagutan natin. Sino rito ang 8 hours gumagamit ng cellphone? 6 hours. 4 hours.
2 hours. Liars, go to hell. Tama? Minsan yung panahon natin, ninakaw na ng kababrowse. Yung panahon na dapat para sa prayer, yung panahon na para sa devotion, nauwi sa pagbabrowse. Yung panahon na para dapat nakikipag-communicate ka sa iyong kapatid, na dapat sinasamahan mo siya sa kanyang pinagdadaanan. Pero ginamit mo lang para sa sarili mong kaligayahan. Accountable tayo sa Panginoon. Amen? Yung time na mga ipinagdamot natin sa Panginoon, accountable tayo dyan. Hahanapin sa atin yan. Sorry po kailangan ko lang sabihin. Yung mga time na ninakaw natin na para sa Panginoon, yung mga panahon na inuna natin yung ating sarili, kapalit ng mga personal things natin, hahanapin yan sa atin ng Panginoon. Kaya nga, accountability in time means using your time purposely and carelessly. Ginagamit natin yung oras natin ng mayroong layunin. Meron nga dyan, multitasking na mga tao Diba? Naku-computer habang nakikipag-usap, habang nag-chat-chat pa. Dalawa yung kausap. Kasi kulang yung time niya. Yung hindi na natutulog. Amen? Lahat, pati yung resources natin. Saan natin ginagamit yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon? Pinambibili natin ng mga bagay na nakakapagbigay lang sa atin ng mga temporary happiness. Temporary satisfaction ng mata na kalaunan nagkukos sa atin ng damage. Amen po. Bilang mga lingkod, sundalo ng Diyos, ginagamit natin dapat yung time para magpalakas. Tinitipon yung lakas, yung time, para mas lalo pang maging malalim. Mas dumami pa yung kaalaman. Mas lumawak pa. Yung tawag nito, yung pupuntahan ng yung pananampalataya, pagsunod sa Panginoon. Dapat yung schedule natin naka-align. Kasi may sariling timeline si Yahweh. May sarili siyang schedule. Yung peace niya, hindi natin schedule yun. Kasi may sarili tayong schedule. Kaya dapat yung schedule niya, i-align natin yung sarili nating schedule sa time niya. Ibig sabihin, pag weekdays, pumatak yung kanyang muidem. Weekdays, ibibigay natin yung time na yon para sa kanya. Ano man ang mangyari. Amen? Yung resources. Yung babae, isang kusing. Yun na lang ang mayroon sa kanya. Yun yung blessing na mayroon sa kanya. Yun yung material na mayroon sa kanya. Pero hindi siya nagkulang. Dahil tinanggap ni Yahweh yung binigay niya. Ibig sabihin, kung ano man ang meron sa atin na willingly ibinibigay natin sa Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan.
Hindi tayo magbibigay ng tira-tira nating oras, panahon, extra na budget natin ay bibigay sa Kanya. Sabi ni Haring David, I will not give that cost me nothing. Accountable tayo sa bagay na yan. Kaya nga, pahalagahan natin yung panahon natin. Pahalagahan natin yung oras na mayroon sa atin. Huwag nating sayangin. Ibigay natin yung best time. Hindi yung pag inaantok na, saka patutugtugin yung audio Bible, ginawang pampatulog na. Nung mulat na mulat yung mata, ganun. Pero inaantok na, audio Bible na. Worship song na. Tama? Sabi po ng Ephesians 5:16, use your time well. For these are evil days. Sa ibang translation, redeeming the time or making the most of every opportunity. Sa Tagalog, samantalahin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Dahil marami ang gumagawa ng kasamaan sa panahon ngayon. Amen? Marami tayong resources. Hindi lang pera. Skills, talents, energy, strength, yung mga opportunity and influences na mayroon sa atin na pwede nating ibigay. Sana para sa Panginoon. Sabi nga ng Luke 12 verse 48, to whom much is given, from him much will be required. Accountability means recognizing that you are a steward, not an owner. Kaya yung oras natin, hindi natin pag-aarian. Yung resources natin, hindi natin pag-aarian. Ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Pinagkatiwalaan lang tayo. Kaya, anong kailangan natin? Managing what you have in a way that honors Yahweh. I-manage natin ng maayos ang ating time para hindi tayo nagkukulang. Pati ang ating mga resources. Episode 5:15 sa Tagalog, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Lucas 16 verse 10, ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Using every moment and every gift wisely, faithfully and purposely, knowing that we will answer Yahweh for how we manage what He entrusted to us. Amen po. Purihin si Abba. Shabbat Shalom po.